Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel, dito sa Bobs TV. Alright, so tayo babalik muli mga babayan at ito, pag-usapan natin, no? Pulong Duterte, tatakas na nga ba at magtatago? Yan po ang ating aalamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At syempre shoutouts tayo sa mga followers natin dyan. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, pakiclick naman po ang subscribe button at ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Maraming salamat po sa inyong suporta at huwag nyo pong kakalimutan pakiclick ang like button dyan sa ibaba. Napakalaking tulong na po niyan sa atin. Okay, so eto mga babayan. Nako. Eto na nga ba sinasabi natin, no? Tatakas na nga ba etong si Pulong Duterte mga babayan? Magtatago na nga po ba o itatago na nga po ba ang kanilang mga di umano, mga kayamanan? Hindi natin alam kung ano ang plano netong si Pulong Duterte, pero siya po ngayon ay humihiling mga babayan ng 2 buwang travel clearance po sa Kongreso. Ha? Bakit kaya? Ano sa palagay ninyo? Bakit po aalis etong si Pulong Duterte mga babayan? No? Anong plano nila? Simple lang. Simple lang. Ako, nakikita ko simple lang. Sa loob po ng 2 buwan na yan, tsaka nila babanatan yung administrasyon. Sa loob po ng 2 buwan na yan, tsaka nila babanatan ng Pangulong Bongbong Marcos. Habang sila ay nasa ibang bansa. Hindi nyo po ba napapansin ang pattern? Hindi nyo napapansin ang pattern. Tignan niyo maigi ang pattern. Pag si Vice President Sara Duterte ay nasa ibang bansa, no, talaga namang panay ang banat nila sa Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Panay ang tira nila sa Pangulong Bongbong Marcos. Panay ang banat nila sa administrasyon kahit nasa ibang bansa po sila. Di ba? So ito nakikita ko, preparation to. Mga babayan, dahil sa February po, mga babayan, ay posibleng meron po ma-activate uli yung impeachment complaint dito kay Sara Duterte. Posible po yan, mga babayan. Sa February po matatapos at kung titignan ninyo ito, February 20, 2026 po yung balik niya. Sa February din. At etong si VP Sara ngayon ay nasa ibang bansa. Baka ito, hindi na rin po muna bumalik dito sa Pilipinas. Ha? O, ano sa palagay ninyo? Ito po yung balita, mga babayan. No, Davao City Representative Paulo Pulong Duterte has asked Speaker and Isabela Representative Faustino Boji III for a travel clearance from December 15 to February 26, 2026. February 20, 2026 for a 2-month trip covering at least 16 countries. Anong gagawin niya sa 16 na bansa? Ha? Oh, sabi nga dito, daig pa SB19 World Tour, how to be you po. Alam ba wala silang pera? Ngayon 16 countries yung kanyang pupuntahan mga kababayan at nandito po yan. No, yung 16 na bansa na yan. No, pero panoorin muna natin itong balita mga babayan dahil paano daw pong dapat hindi aprubahan ito pong travel clearance, no, ni Pulong Duterte mga babayan. Yan po ay ayon dito kay Representative Tino. No, ito po, panoorin natin to. Bakit hindi dapat maaprubahan yan pong travel clearance ni Pulong Duterte? Ha? Ito po yan mga kababayan. Si Kong Paulo ay mukhang may kumakalat kasi na na parang letter o humihingi ng request
Oo, Kasi di ba pag- travel authority. Oo, kasi pag diba taga-gobyerno ka, Oo. whether empleyado ka or opisyal, hindi Hindi ka ka nang travel, paalam. oo, Oo. travel order yata yung Oo. tawag doon. Eh, mukhang Travel maliban. order. Oo, mukhang medyo Narinig nyo na ba oo. yun? Well, nakita natin na nire-report na yata sa balita na may request daw for 2 months travel starting December 15. Tapos 17 countries na yata ang Grabe, no? nire-report ko. 17 countries, mga babayan, yung pupuntahan po ni Pulong. Ano po ang kanyang gagawin dyan sa 17 countries na yan? No? Dito sa mga bansa na to, mga babayan. Unang-una po yung Hong Kong, Special Administrative Region of China, mga babayan. Pangalawa po ang China, Malaysia, Indonesia, South Korea, Japan, Vietnam, Cambodia, USA, United States, Australia, United Kingdom, the Netherlands, Germany, France, Belgium, Italy, at Singapore, mga babayan. Sabi po niya dito, rest assured that the expenses that will be incurred from this trip are from me, from my personal funds alone. Wow! Ang yaman! Ganon sila kayaman, mga babayan. No? Ganon kalaki ang budget nila para makapag-travel around the world, mga babayan. Ang dami niya, no? Oh. Pamasahe pa lang sa eroplano, magkano na? Oh, yung pag-stay pa nila dyan, mga babayan. 'Di ba? Yung food and accommodations pa nila. Nagagastosin po dyan sa mga bansa na yan. Kaya nga po ang hiling ni Representative Tino, mga kababayan, ay huwag pong aprubahan. 'Di ba? Huwag pong aprubahan. Bakit kaya dapat huwag aprubahan? Ito po yan. Duterte. So, well, ako, ang reaction ko wala pa lang investigation, parang pataas na yan. Di ba, meron siya, pinatatawag siya ng ICC, Mm. may request sa kanya ng marap kasi may mga tanong regarding sa mga infrastructure project niya sa First District of Davao. Sabi niya, hindi siyang marap, pero nung actual na araw na ay hindi na raw, wala nang jurisdiction ng ICC sa kanya. So, di maganda na habang may mga tanong kaugnay sa kanyang paggamit ng pondo sa kanyang distrito ay hindi lang mawawala siya for 2 months. Tapos, Exactly. di rin maganda ito para sa House, no? Dahil supposedly ang trabaho niya ay mag-represent na kanyang district, the first district of Davao, and yet, Ewan ko, bakit binoboto pa talaga tong mga to? Diba? Mga babayan, mapapaisip ka na lang talaga eh. No? Saan ang gagaling yung perang ginagastos nila, yung pinambabayad kay Kaufman, no, sa abogado nila sa ICC. Diba? Tapos yung investigasyon dito sa ICI, oo nga naman, mapapaisip talaga yung taong bayan. No? Pagka ganyan, mga babayan. Diba? Mapapaisip ka talaga eh. Diba? Na may investigasyon ginagawa sa flood control dyan sa Davao, tapos bigla kang mawawala. Tapos ilang buwan kang mawawala, mga babayan, no, okay lang sana itong December kasi syempre Christmas season eh. Pero yung mawala ka hanggang February bilang representative, anong meron? No? Tandaan ninyo, nasa Europe din po, mga babayan, di umano, no? Ito pong sino ang nasa Europe, mga babayan? Ha? Sino ang nasa Europe? Si Saldico. Kung di ako nagkakamali, ang Portugal o Portuguese, mga babayan, ay nasa Europe din. No? Correct me if I'm wrong, mga babayan. Diba? Pero Netherlands, ayan, no? Siyempre, papasyalan niya si Digong. Germany, France, Belgium, Italy, mga babayan. Na napabalitang galing din dyan, si Saldico. No? At napabalitang, tama po ba ako? May bahay si Saldico sa Italy. Oh. At ito pong sa Southeast Asia na to, mga babayan, ang target siguro nila dyan, no, ay ang mga OFW. No?
Kasi dito sa Pilipinas, wala na silang mauto eh. Konti na lang yung puwersa ng ng DDS eh. So, ang tina-target siguro nila for the 2028 election is yung mga OFW. Mga babayan. Diba? Hindi kasi siguro nakakasunod yung mga OFW kung ano yung mga totoong nangyayari. Not unless nakatutok talaga sila, no? Dito po, sa mga balita na nangyayari dito sa ating bansa. Itatry siguro nila na kumbinsihin etong mga to o i-brainwash etong mga Pilipino na OFW, maawa naman kayo. Diba? Wag naman sana. No, na etong mga OFW maloko o madala sa mga speech. Sasabihin mga kababayan na OFW yung haharapin pero sa loob po ng kanilang mga sinasabi na yan ay may hidden agenda. Haharapin ng mga OFW, kakamustahin, sabay propaganda laban sa gobyerno. Di ba? May personal trip daw siya going to 17 countries all over the world. Habang tumatanggap pa rin ng sweldo. So, actually, Di ba? the House is Parang si Senator Bato de la Rosa. Absent sa Senado pero tumatanggap pa rin daw ng sweldo. At ganun din mangyayari dito kay Duterte. No? Absent sa Kongreso pero sumasahod pa din. doing the right thing. Dapat hindi alam yung mga ganyan. No? The people, the voters, deserve yung tapat na serbisyo ng mga kinatawa nila. Ang tanong, tapat ba talaga ang serbisyo po, mga babayan? Para sa taong bayan ba talaga ang kanilang ginagawa? O para sa kanilang mga tao, sa kanilang bayan ang kanilang ginagawa, mga babayan? Yun po yung tanong. Kung Tonchi, kapag nagpapaalam ba ang isang opisyal ng gobyerno, no, kinatawan, ay sa paghingi ng travel authority o travel order man yan, kailangan bang sabihin niya kung saan pupunta at anong gagawin? Lalo ilang countries to, ilang bansa? 17 nga ba yung sabi ninyo? Parang, di ba? Hindi ba hihingan siya ng paliwanag doon, Kong? Well, usually naman, pag nag-apply for travel authority, na-explain ko din siya sa speaker, kung ikaw ay member of the House or history, hingi ka ng authority from the speaker to the Secretary General. Tapos usually, sinasabi mo nga rin yung isa ka pupunta, gano'ng katagal, at anong reason or purpose mong travel mo. So it has to, of course, it has to be official that will grant, no? In this case, the speaker, the decision at people kung i-grant. And usually, hindi alam yan. Hindi na-grant palagi, no? Pero usually naman, ay reasonable ang mga request for travel, especially sa panahong may session. Ang importante, meron siyang pagpayag mula sa speaker. Tama po, Kong Tonchi? Tama po. Dapat mag-grant yung travel. Bago siya payagan. Sige po, marami pong salamat, Kong Tonchi. Apo. Okay, siya mga kababayan, no? Yun yung tanong dyan. No, dapat bang payagan etong si Pulong Duterte na mawala ng ganyang katagal, mga kababayan? Ano po sa palagay ninyo kung kayo po ang tatanungin natin, no? Ang pulso ng sambayan ng Pilipino, sabi nga nila, no? Kayo ba ay payag, no? Sa kabila po ng mga nangyayaring investigasyon sa mga flood control issues na yan, mga babayan, papayag po ba kayo, no, na etong si Pulong Duterte ay lumabas ng bansa, mga babayan, no? Umalis ng 2 buwan, no, at mawala dito sa ating bansa. Sa kabila po na mayroong mga investigasyon na nangyayari, mga babayan, no? I-comment po sa ibaba yung inyong mga opinion at ating pag-usapan yan. Alright? So yan, muli, kita-kits po tayo sa ating next video upload. Please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At ito po muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.